Eto na nga tayo eh. So, the moment na narinig ko yung napakagandang boses ng tatay ko ng lalaki na maton, pero umaalingaw-ngaw siya sa buong bahay. So, hindi ko napigilan ang sarili ko, tumakas ako dun sa kwarto, gumawa ako ng paraan para makalabas. Nung makita ko in real life kung ano yung ginagawa niya, dun talaga ako lalong na in love. As in, sobrang love at first sight yung pagkakakita ko dun sa moment na yun na nakaupo ang tatay ko, may hinuhulaan, umiiyak yung babae. Pero nung narinig ko siya sa kwarto, tawa sila ng tawa, tapos umiiyak na siya ngayon, sobrang saya, sobrang overwhelming. Kasi narinig ko yung tatay ko may sinasabi about her. Tapos parang apektado siya. So, alam mo yung parang, wow, ang galing, ang amazing, gusto ko to. Na parang ako nakakita ng ano eh, ng, alam mo yung, kung ina-idolize mo yung K-pop ngayon, tapos gandang-ganda ka dun sa boses, na-inlove ka dun sa boses, sa itsura, ganun. Ako, gandang-ganda ako sa way ng pagpapaliwanag ng tatay ko, yung kung paano niya pinanindigan, yung ano talaga, yung sinasabi niya. And then, ang parang biglang may tumalon sa puso ko na gusto ko. Ay, gusto ko yung ginagawa niya, ganun. Basta parang soulmate ko yung moment na yun. And nakatitig lang ako, hindi na ako napaalis. Hindi na ako nila mapaalis. That day, it was really, really memorable. I remember 6 or 7 years old ako. Tapos, nakita ko ng tatay ko, pinalapit niya ako, akala niya gusto ko maging client. Hindi niya ako naiintindihan na gusto ko yung pwesto niya, hindi yung client. So, pinaupo niya ako, kwento ko sa ibang story natin yan. Pero nung narinig niya ako noon, so that started it. From that day on, nag-observe na ako, gumagawa ako ng paraan para makita ko. Hindi naman ako nag-iingay, hindi ako nagkukulit. Basta, tinitignan ko lang kung anong ginagawa niya. Okay? No, memorize ko yung mga sinasabi ng tatay ko. Noong kung the first time na narinig ang tatay ko na um, I will cut my 10 fingers and my neck. You have to believe this is what's gonna happen. Ganun siya. Kasi, I will cut my 10 fingers and my neck. Tatanggalin daw yung daliri niya at saka ang kanyang ulo. Basta, patunayan lang niya na magkakanto yun. So, since binata pa naman, ang tatay, since nung binata pa siya hanggang sa ganong edad, nasa 50s na yung time na yun, hanggang sa mag-70 plus ng tatay ko, hindi naman niya naputol. Wala namang nagreklamo, So, sigurado ako na majority ng kanyang mga nakausap ay talagang powerful si father. Ganyan. So, um, bina, binabantayan ko yung kilos ng galaw niya, kung paano niya sabihin, kung paano niya ginagawa yung card reading, isa-isa niya yung baraha, nag-explain sa kausap. And doon ko siya nakita na nagre-reading siya ng baraha, pero mukhang bibig niya yung verses sa Bible. Nagdadasal siya while doing the reading at inaalay niya yung reading na yon, yung conversation na yon sa Panginoong Jesus Cristo. So it was really ironic moment, but my focus was to learn how to do the reading kasi gusto kong gawin. Gusto kong gawin yung sa sarili ko kasi naamis ako na sinasabi talaga ng mga client niya na totoo yung sinasabi mo, Tito Mar, ganyan. So, it was very, very exciting for me and inaral ko yung code ng kanyang attache case para lang manakaw ko yung kanyang baraha. Simula noon, gabi-gabi, ninanakaw ko yung baraha just to space, may ilaw akong ginagamit, flashlight. Pag tulog na sila lahat, aabangan ko na. So, isa-isa ko. Nag-start ako as counting the numbers. Ina-add ko lahat ng numbers since marunong na ako mag-plus. So, pinagpa-plus ko lahat ng mga numero. Tapos, binabasa ko, ini-interpret ko kada first card muna, tapos second card, hanggang sa dumami yung intindi ko. Pero, natuklasan ng tatay ko na may nagnanakaw ng barahan na. So, unfortunately, napalo lahat ng kuya ko except me.
feeling ko alam ng tatay ko. Natuklasan niya ako yun, pero hindi lang niya ako mapalo kasi ako yung only girl that time. So, sorry sa mga kuya ko dyan. Pero hindi ko na napakailaman yung parang kasi tinago niya na, kabisado niya yung pwesto eh. Simula nung nag-ipon na ako ng baon, hindi ko na ginagastos yung baon ko kasi nag-start na akong mamili ng baraha. Pero isang baraha lang yung binili ko. Bumili ako ng mga magazine, tabloids, newspapers, hinahanap ko yung mga astrology, horoscope, tsaka mga kakaiba mysterious informations na nasa magazine tsaka tabloid. Doon ako kinakat ko yung isa-isa, tapos nilalagay ko siya sa album. Yun, meron ako malaking notebook na nilalagay, copy-paste ko yun doon. So, kung yung mga ibang kabataan ang hilig is the artista, yun, singers, dancers, ganyan. Ako, ang una ko napagtripan na talagang hindi ako humanga sa mga tao. Walang social media nun, so nangolekta ako ng information. Pinagsasama-sama ko yung horoscope, isa-isa ko siya, tapos yung mga interpretation, mga mysteries of life, philosophy, pero hindi ko pa alam ng philosophy yun, mga ideologies lang, mga superstitions. Filipino and international, pinagsasama-sama ko yun, ginagather ko yung information simula elementary, grade, nung ako ay 7 years old hanggang sa high school. Pagdating ng high school, dahil halos marunong na ako, pinapanood ko pa rin yung tatay ko pag may chance. And nung high school ako, sumasama na ako, assistant niya na ako. So gusto ko I think I tried for some time na makuha ko yung attention ng tatay ko para turuan ako. Ayaw niya talaga eh. Gagalit siya eh. Talagang dinisregard niya yung idea. Ayaw niya. Feeling ko nakikita niya sa baraha pero ayaw niya. Ayaw ng tatay ko. May isa siyang linya eh na hindi ka pwede maging manghuhula kasi may ideology yata tatay ko since panahon pa siya ng Kastila mag-isip na ang mga babae mag-aasawa lang so hindi kailangan matuto ng profesyon whatsoever. Pero nakita niya daw ako everyday nagre-reading siya ng cards, so nakita niya ako na darating ang araw makikipag-usap ko sa maraming tao sa buong mundo. So gusto niya ako matuto ng different languages. Nakikita niya daw ako na I'll be talking to a lot of people around the world, all over the globe. Yan, ganyan eksena niya. So, pinilit niya akong ipaampon sa mga foreigner para maging foreign daw yung aking mga lingwahe. Ayok naman. And, pinasok niya ako sa mga language schools, pero hindi ko naman tinuloy kasi hindi naman talaga wala din ang puso ko. Gusto ko lang talaga na matuto sa ginagawa niya para ayaw niya. Sabi niya, sorry, I can't teach you anything. Ganon. So, sobrang ako frustrated nung bata ako. Kasi nakatago lahat nung ginagawa ko. Ayaw niya ako. Hindi pa i-reveal. Magagalit siya sa akin. Papaluin niya ako. High school, dinadala ko yung para ako sa school para mag-practice ng mga classmates and teachers para magkabaon din. Ganun. Unti-unti lang. Papiso-piso sa umpisa. And nung dalaga na ako, 18, hindi na ako napigilan. 17, 8 years old, nagkakaroon na ako ng mga client, galing din naman sa kanya. Yung mga client niya nalalaman na marunong na din ako. So, tinetesting nila ako. Mas nagugustuhan nila yung reading ko kasi sa tatay ko na. Pero hindi pa ako ganun ko-confident. Tapos, ang first professional client ko is my brother. Yung tinuturuan niya para maging susunod na fortune teller, susunod sa yapak niya, which is nasabihan siya, pagkamundo yan, hindi pwede. Suntok sa mo yung ginagawa mo. So, ayaw talaga ng mga kapatid ko. Up until now, everybody don't like this. Ako lang talaga ang nag-proceed. And, amazingly, hanggang ngayon, hindi ko akalain na ito yung magiging bread and butter ko at this age. So, it's so amazing, diba?